Hi, hello mga kababes! Welcome back again to my YouTube channel. So, ang tagal ko na rin mga kababes na hindi nakapag-vlog dahil alam nyo na, hindi naman tayo active talaga. Hindi naman tayo yung famous na vlogger. Charis. So, nakapag-vlog ako for today's video mga kababes kasi meron lang akong gustong i-share sa inyo yung life update sa buhay ko dito sa Doha, Qatar bilang isang OFW. So, pagpasensyahan nyo na yung boses ko kasi alam nyo na pa-winter na, tiglamig na dito sa Qatar. So, nagkakaroon na tayo ng mga ubo, sipon. Nag-vlog ako ngayon mga kabits kasi nga gusto kong ikwento sa inyo yung update no, sa QID ko. So, kung napanood nyo yung previous vlog ko na pinost, wait lang, check ko dito sa isang phone ko. May mga nakapanood na. So, ang inano ko doon, vlog ko is yung previous vlog ko before, why I resigned from my job by for now, Papa John. So, yun yung dati kong company. So, meron akong nakita doon na may nag-comment and babasahin ko sa inyo and kung kaya kong sasagutin ko. Pasensya na talaga sa boses ko. Nagulat din ako kasi ngayon lang ako nawalan ng boses. Kahapon okay pa naman. So, ayun, ang comment niya is, Ate, paano yung process mo sa pag-resign dito sa Papa John's Qatar? May binayaran ka po ba kay Papa John's? So, yun yung comment niya. So, malinaw naman siguro dun sa ko sa vlog ko, no, kung paano yung pagpaprocess ko. Panoorin mo ulit siya. And yes po, may binayaran po ako sa dati kong company kasi na-renew po yung QID ko. Hindi pa, parang bago-bago pa lang ba na-renew. So, medyo malaki. So, ano pa yung nandito? May isa pang nag-comment sa sa vlog ko. Ang sabi niya is, kala ko po ba nakasign contract ka sa Papa John's? Allowed po ba kayo na lumipat ng company? Actually, na-replyan ko siya, pero dito sa vlog ko, sasagutin ko ulit yung question mo. So, nakasign contract po ako sa Papa John's. Yung kontrata po is 2 years. So, natapos ko naman po yung kontrata ko, kaya walang problema. At saka, ang kinagandahan po kasi sa company ko po ay talagang ina-allowed po nila na lumipat ka ng ibang company. So, yun yung pinaka-bless po talaga kami sa company namin. Kasi yung ibang company, hindi po ganun. Sobrang higpit. So, sana nasagot ko po yung questions nyo. And, meron pa. Wait lang. Kung napanood nyo din yung vlog ko na yung step by step how I process my all documents before I'm leaving in Papa John. So, yung nauna na nag-comment kung paano yung process ko sa pag-alis sa dati kong company. So, panoorin mo yan. Ayun nga, may nag-comment ulit. Sabi naman niya is, hello po, thanks sa informative video. Ask ko lang, di na po banid ng NOC. So, regarding sa NOC, mga kababes, depende po yan sa lilipatan mong company kung hahanapan ka pa po nila ng NOC. Yung sa akin po kasi, yung nalipatan kong company is hindi na po nila ako hiningan ng NOC. Kasi yung sa dati kong company is hindi ko alam din kung nagbibigay ba or what. Pero nung tinanong ko naman yung HR, nagbibigay naman sila. So, we'll see. And then, nag-comment ulit siya sa video ko. Thank you sa vlog mo. Nagka-idea ako paano processing. So, napanood mo na pala. So, yun. Salamat din sa inyo sa panonood ng aking vlog. So, I hope na nakatulong ako sa inyo. So, wag lang kayong mapanghinaan mga kabibis na maglipat ng ibang company.
Pero mas maganda kasi na yung sa unang company nyo, maganda kayong umalis at saka natapos nyo yung kontrata para wala silang masabi sa inyo. At saka hindi na kayo magbibigay ng malaki pang halaga kasi natapos nyo naman yung kontrata. Yung mali lang naman kasi sa akin, talagang hinayaan ko pa na ma-renew yung QID ko. So, ayun. Noong June 24, 2024 mga kabibs, ayun na yung ni-request ng bago kong company. Kumbaga, change employer request. So, yun. Pinaprocess ng bago kong company na talagang mailipat na yung visa ko sa lilipatan kong company. Noong July 25, mga kabibs, yun na yung will notice period and doon na yung huli na i-approve na nila yung change request na paglilipat ko ng company, employer. Noong September 23, 2024. So, yun yung last end. So, pagka tumungto na ng September 23, doon na nila, magma-message na sila sa akin na pwede na ang matransfer yung visa ko sa bago kong company. And noong October 26, 2024 mga kabibs, finally mga kabibs, nakuha ko na rin yung QID ko sa bago kong company. So, papakita ko sa inyo. Same lang siya ng QID doon sa dati kong company, which is the Papa John's. Yun lang, kinaibahan doon, pagka tinignan nyo sa likod, pagka Arabic kasi siya, so dapat ita-translate mo siya ng Arabic into English, doon mo makikita yung napalitan na yung change employer. Kasi before, yung una kong company, ngayon, napalitan na. So, ito yung dati kong, ayan, ito yung dati kong QID sa una kong company. So, makikita nyo, pagka sa likod, yung employer. Wait lang, tatakpan ko kasi hindi talaga pwede yung ganito mga kabibs. So, ayan. Di ba nakikita nyo yung employer? Ewan ko kung nakikita nyo. Basta yan, employer. And dyan nyo makikita kung napalitan na. And nakikita nyo rin yung occupation na nakalagay. Kung anong work mo dito sa Qatar, dyan sa may baba. Kung cashier or what. Same lang naman yung occupation na nakalagay. So, kapag once na magbakasyon ako, hindi na ako magpapa-verify ng contract kasi same lang naman ang occupation. So, yun. Tapos, ito naman yung papakita ko sa inyo. Ito naman yung QID ko. Ayan. Sa bago kong company. Diba? So, ilang days din, no? Ilang months na ngayon ko lang nahawakan din. So, yung expiration date niya mga kababes, same na same pa rin. Ma-expired kasi yung QID ko sa next year pa, 2025, ng February. So, after nun na expiration, i-renew ulit ng bago kong company. So, ayun yung mga kabibs, yung gusto ko lang ikwento sa inyo. Gusto ko kayong i-update sa buhay-buhay ko dito sa Qatar. Ngayon, adjust na rin naman ako sa bago kong company. So, bagong ligo lang ako mga kabibs kasi papasok ako ngayon. Ang pasok ko ngayon is 2 p.m. hanggang 11 p.m. kasi ako yung reliever ng team leader namin. Kasi pag day off niya, ako yung nagto 11. So, ayun mga kabibs. Maraming salamat sa walang sawang panunood kahit na hindi ako talaga araw-araw na vlog kasi alam niyo yun, may mga kanya-kanya tayong ginagawa sa buhay-buhay natin, di ba? Charis. So, ayun mga kabibs, ano pa ba? Comment down below naman kayo mga kababes kung nandito kayo sa Doha, Qatar, kung kamusta kayo dito, at tsaka ang dami rin akong nababasa na gusto nilang makipag-meet sa akin. Kala mo, famous? Charot. So,
alam nyo mga kabibs, kahit di naman tayo magkikita tayo dyan sa labas. Napakalit lang ng Qatar, kaya don't worry mga kabibs, no? So, pero salamat pa rin sa inyo sa mga nagko-comment na sana ma-meet nyo ko, ganyan. Feeling. So, ayun. Mga kabibs, comment down below kayo ha kung kamusta kayo at kung meron ba kayong plano na maglipat ng ibang company, baka matulungan ko kayo, ano yung mga pwede nyo pang gawin. Charis. So, ayun, at mga kabibs, may gusto akong sabihin sa inyo, abangan nyo sa susunod na vlog ko regarding sa balikbayan box namin ng ate ko. So, I hope na mapuno na siya. Actually, nandito siya. So, parang aamagin na to. Charot. Kasi hindi pa siya puno mga kabib. So, nahihirapan kami ng ate ko kung ano pa yung mga dapat pa naming bilhin. So, yun. Comment down below din kayo kung ano pa yung pwedeng ipadala sa Pilipinas. Hindi naman yung sobrang bonggang-bongga, diba? At saka, magugulat kayo sa balikbayan box namin kasi yung mga pinilalagay namin dun, yung mga gamit na hindi na namin ginagamit dito sa Qatar, hindi namin nasusuot, yun. Pero yung mga bili-bili ng mga chocolate or anything, mga pagkain, chocolates, mga biskuit, ganyan, hindi kami bumibili mga kape, ganyan. Kasi yung papadala naman namin sa Pinas is hindi naman na sila nakain ng gano'n dahil syempre, mga magulang namin is senior na. So, limitado na lang yung mga pwede nilang kainin, hindi na yung mga matatamis. So, ang dami ko nang nasabi mga kabib. So, yun lang naman, in-update ko lang kayo sa buhay-buhay ko kung anong nangyayari kasi hindi na talaga ako nakakapag-vlog. At saka mga kabibs, abangan nyo rin pala na meron akong ipopost dito sa YouTube channel ko. Ipa-vlog ko yung journey ko sa pagsi-CO2 fractional laser, no? So, yun yung update ko sa inyo dahil alam niyo naman hindi tayo perfect skin. So, meron akong nakita sa TikTok mga nagvo-vlog na pumupunta sila dun sa clinic na yun and nagpapacheck up sila ng face. And doon, so doon nakapunta rin ako doon, nagpa-check up and nag-try. Sa unang session ko mga kabibs, hindi ko na i-vlog kasi tiniktok ko na lang muna. So, yun. Kung gusto niyo mapanood, follow niyo na lang ako. Ipapakita ko dito sa screen. So, ayun mga kabibs. Pero sa susunod na pagpunta ko doon sa second session ko, ipopost ko dito para makita niyo yung sa face ko anong mangyayari. So, ayun mga kabibs. Thank you for watching. I hope na marami kayong natutunan sa vlog na to. Thank you for watching. Bye!